Hello, welcome. Hello! Welcome to the God Reigns Charismatic Catholic Charismatic. Ayun! Good evening Good mga evening. God Rights! Woo! Palapakan natin! Yung welcome naman. Siyempre, noong nakaraang linggo ay ako yung mag-isa. Ngayon may makakasama tayong napakaganda at napaka-blessed at pinakamaganda sa lahat. Sabi niya, Hindi naman. let's welcome Ate Liza. Hello! Parang nakasimangot si Mami. Hello everyone! Hello Parang hindi everyone! tanggap. Hello mga God Reigns! So, sino- Lahat ko ng mga nanonood at Lapit ka nakikita sa naman, TikTok lapit. Live. And Facebook Live. So, first time na naman tayo. Trending na naman tayo. Trending na trending. So, sabi nga, for almost 4 years, ay nagawa na nating lahat. Dati kasi hindi ako maputi. Ngayon, ngayon maganda na po siya ngayon. So, sino gusto mo i-shout out ngayong gabi? Shoutout po sa lahat ng mga Jesus family, Yeah! Villa Flores family, Yeah! Nemo family. Yes! Sino ko ba? Vargas family, kahit wala sila rito. Ayun, at saka mga Dizon family. Sino din? Ano, Dizondo. Yung mga iba wala pa eh. Alam mo naman, Family, from The Promises family, yung mahilig mangako. Dito pa. Shout out natin yan. Hopefully, baka mamaya nandiyan sa pinto, baka mamaya kumakatok dyan. Ano yung panananggal? Hindi, kumakatok. Hindi kumakaluskos, iba yung kumakaluskos. Merong binibenta na bahay sa kulang daw. Saan? Yung sa medalyon, yung kumakaluskos, yung maingay yung bata, may umiyak na bata. 1,000 lang. Di ba na? Oo. Wow! May multahin tayo. But anyways, bago tayo mapag-usapan yung multo, dahil ngayon, we are introduction of the new community. Ayan. Hi! Welcome, brothers and sisters. So, let's read mo naman. God reigns Catholic Charismatic Community. Some God reigns over the nation, God sit on His holy throne. Throne. Sketch of our new community logo was giving us inspired by the Holy Spirit. 3 a.m. on May 13, 2022. 2022. Yan. May kasama na ako. Yan po yung ating drawing. Ayan, okay. Ako pala. On May 30, 2022, we are officially formed through the Holy Spirit and also by our prayers by myself and Sister Zeni for giving us the name of the new community. Ayan. Our mission to evangelize. People, bring them back to God. Yun. And our mission is IAPH, stands for Intercession, Evangelization, Pastoring, and Healing. And there are 5 core values. Ate Lisa, you may read. Five values: we most noble of God, strengthened to have more deep relationship with God, be passionate in serving God, honor in studying the Word of God, be in generous giver to title. Ano? Title. Title. Asawa ni Title. Okay. Title. These are the logo with the biblical scriptures. The sun, Psalms 113 verse 3. The cloud, Revelations 1:7. The angels, Exodus 23:20. The dove, John 1:32. And the Mark 13:25. The stars. Yan. Okay. You may read. Modern Catholic Charismatic and the new 2020 organization start household pastoring kid age 3 to 12 years old, young and single aging 39 and 39 years old, young professional, married couples and adult and senior 40 years old and above. Yeah, relax lang. Yan. Ha? 40 years old and above. Ayan, ako naman. Our programs and activities, hihinga tayo, hihinga. We are praise and worship, intercessory prayer warriors, trainings for moderator, worship leaders, singers, dancers, hosts, etc. Fellowship Agape, Anniversary Select, Annual Christmas Party, Healing Service, soon Catholic Life and the Spirit Seminar, Maturing, Equipping, Commissioning, Youth Concert, and so on and so forth. So thanks for watching and God bless us all. Ganun natin. Yan. Thanks for watching and God kailangan bless us malinaw. all. Yan.
Kasi i-roll mo yung dila mo pagka before Sorry, tawag. you're going to speak Nagpa-practice to the talaga. public. Yan. Nakakaya sa ating mga madlang bisita ngayong gabi. Hello, Madam Yung mga Pinto. ating panel of judges. Panel of judges. Ba't may judges? Hindi. Palapakan natin. Nasa 5,000 tayo ngayon. Punong-puno. Yeah! Punong-puno. Mamaya mapupuno na naman yan. Noong nakaraan, di ba punong-puno tayo, no? Right. At guest natin si Ate Net. Ngayon, nasa Amerika po siya ngayon. May kaaway po siya ngayon, si Mr. Nakamura. Shoutout natin. Ay, hindi man niya maririnig yan. Hi, Mr. Nakamura. Hindi, Japanese kasi yung asawa niya, Nakamura. Pero mabait na yon pagtulog. Joke. Okay. Because the community is the new era prayer meeting yan. Okay, makabago. So, yung mga mukha natin makabago talaga. So si Ate Lisa bago-bago po yan, fresh na fresh ngayong gabi. Hindi ba ako bago? Hindi parang, fresh na fresh na ngayong gabi. Ayan, okay. So, we are special shout out. So ulitin naman po natin ang ating mga gustong pasalamatan ng ating mga audiences from Facebook and YouTube and TikTok viewers natin. So, Right. shout out naman dito sa ulit. Shoutout natin sila! Jesus Family! Yan, kailangan energy. Villa Planas Family! Nemo Family! And Vargas Family! And of course, the Dizon family. Ano this one? Dizon Go family. And of course, the Promises family. Yung mahilig mangako na hindi ginagawa. Joke lang yun. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa hindi, si Nanay Gemma parating na po galing siya ng Hong Kong. Kaya, lumanangoy. Okay. Lumanangoy siya ngayon. Star. Si Nanay medyo wala pa. Lumanangoy na. Gabato pa wala. Gabato Family. Okay. The crying lady pero tumatawa mag-isa. Okay. Na walang dahilan. Okay. Wala ko sinabi ha. Tumatawa lang ng walang dahilan. Wala ko sinasabi. Okay. So, maraming salamat po sa mga ating Facebook and YouTube and TikTok. Alam mo ba, Ate Lisa, lumalaki ang ating viewers sa Yeah. Facebook, sa Yeah. YouTube and TikTok natin. Right. Siyempre, share natin yan. We got 497 na po. Yung nakaraan kasi, 495. Ngayon, nadagdagan po tayo ng 2 followers. So, shoutout naman natin yung mga kaibigan natin dyan. Ayan. Please pa-heart, comment, and share and follow sa ating Facebook. Updated na po tayo sa Facebook ko po. So, I got 5,207 followers na po. Palakpakan natin. And sa TikTok po, I got 855. 55 na po. So, 1K na. Yes. 1K na siya. And of course, sa TikTok yan. So, meron kayong scanner yan. Scan niyo po dyan para i-follow niyo po ako sa aking social media. Makikita niyo po yung mga post po natin dyan. Okay. Sa Threads account, I got 197. And of course, sa Instagram, Instagram pala to. I got 195. And of course, sa aking Threads, 33. Ayan, ito po Ate Lisa, Banat, okay. Boomers, 1946, 1964. The Gen X, 1965, 1979. Gen Y, The Millennials. 1980 to 1994. Gen Z, 1995, 2009. Ayan. General Alpha 2010 to 2024 and of course General Beta 2025 hanggang 2039. And please don't forget to follow and visit my social media platforms, Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. And our official YouTube account, please don't forget to like, comment, and share, and also subscribe now at God Reigns Catholic Charismatic Community or at God Reigns Catholic Official. So, good news po tayo dahil nadagdagan na naman po ang ating viewers. So, we got 25 ang ating subscribers. So, palapakan natin. And sa ating YouTube, ang ina total of 1,404 views. Palapakan naman natin. So, natagdagan po tayo ng mga viewers. Kaya i-check nyo po sa ating YouTube channel, makikita nyo po. So, to see is to believe. Pero yan, ano yan, tawag nyo, may resibo. May resibo tayo ngayon.
For donations, you may send donations. Also, you will be blessed to be part of our community through our giving. Meron po kami GCash in my account at albinimot 0926-468-2742. Again, 0926-468-2742. All proceeds will go to our community projects. And you may scan via QR code, donations via online transactions. Meron GCash in my account at albinimo. Yan. At of course, shoutout ko naman po yung dating artista sa Mara Clara. Naalala nyo si Eagle Riggs. Si Eagle Riggs. So, shoutout naman din po natin. Yan. Yun. Yung Eagle Riggs, ano po yun, kasama po siya sa teleserye sa ABS-CBN. So, shoutout naman natin mga ABS-CBN na napapanood pala tayo ni Kuya Rick, Kuya Eagle Riggs. Shoutout po sa lahat ng Yung dati po dyan. sa Mara Clara, alam niyo po yung TV series na yun. So, si Kuya Rick yun, mga followers natin yan. Binibisita tayo ng mga artista. And of course, sa Kalap na with brother, yung mga Catholic lay preachers natin. So, welcome po sa inyo lahat. We are ready, appreciate mo yung inyong pagmamahal sa gatherings. Yan. Si Brother Moses, Kuya Koyes. Yan. Nung nakaraan nandito siya, so shoutout na rin ba natin siya. Our announcements. Our ways and means and financial report for the month of June up to August 2025. Ito po yung ating collection for the June 2025. We got 735. July, we got 220. And of course, sa ating August, so wala po tayo ng August 2, right? Wala po tayo ng August 2. So, sa August 9, meron po tayo 150. Sa August 16, ang ating birthday boy na si Tatay Bert, we got 200. Yan. So, palapakan natin si Lord. Ayan. Kaya ngayon, wala tayong food ngayon. Bali sa susunod na lang po sa August 13. Para mas marami. Okay, our LO Tiles collections, our disbursements, expenses. Meron pala. Oo, di ba? Palapakan mo natin. Meron pala tayong salo-salo. LO Tiles collections were divided into 3 groups. Announcement, our intercessory prayer hour at 4 p.m. hanggang 5:30 pala yan. 4 to 5:30 na pinahaba na natin. Our regular salary prayer meeting. Prayer meeting. Yeah, at 5, starts at 5 up to 7 p.m. Ito po yung mga pictures na ginagawa po natin. And of course, yung kay Brother Rene, pa-flash na lang natin next week. Diba? Ayun, okay. Ito na. Ladies and gentlemen and brothers and sisters, our breaker for tonight is Guess the Fruit. Ayan, para mawala yung antok nyo. So, palapakan naman natin si Lord. Yes! Amen. Woo! Pwede ba ako sumagot? Oo, pwede naman. Ayan. So, ito na nga. Ito na po. This is it. Ito na po yung ating icebreaker for tonight is Guess the Fruit. Yeah. Do you know what I mean is this? Yes, okay. Yeah. Of course. So, let's all watch this video. Yeah. I understand. Para nangangamot si Ate Lisa. Ayan, okay. Ito. I-start tuloy. Okay. Okay, yan na. Ayan, si Ate Lisa ang sasagot. Lahat. Walang daw sasagot. May masasagot. Ako lang talaga. Ayan, we have 25 questions in 10 seconds lamang po. So, let's play! Begin! Wala na begin. Wala yung grammar. Okay. Okay. Mango! Oh, mango. Woo! Ayan. Oy, mango. Galing ko talaga. Galing talaga ni Ate Lisa. Next is, ayan, Chocolate. Blueberry. Berry. May sumagot. Ala, yan na. Blueberry. Si Nanay Bini. Thank you. So, next is guess the fruit number 333. Green peas. Ayan. Ano yun? Ate Lisa. Green peas. Green peas? Fruit salad! Fruit salad, may teka. Pear. Sa Tagalog niyan is peras. Yan. Asawa ni Eros. Sulfate. Ayan, okay. Okay, guess the fruit number 4. 4. King Kong! King Kong!
Bikoy. Guess. Ki- Kiwi. Kiwi. Kiwi, asawa ni Kiwa. Okay. Okay. Guess the fruit number 5. Cherry mo ba? Cherry mo ba? Ibig ko, tama. Cherry mo ba? Yan. Galing talaga natin, Lisa. Mali. Cherry. Cherry lang. Asawa ni Chero. Sulfate. Number 6. Guess the fruit. Ha? Ano po? Fruits. Ay, Dates petsa. Ay, no, dates of 17. Oh, di ba? Guess the fruit. Ito yung things na ano, okay. Baso, bear, at saka E. Ano yun, Ate Lisa? strawberry. Strawberry. The answer, oh! Grabe. Gulo natin. Gulo natin. Okay. Number 8. Ayan, ahas at saka, ayan ano po to? Ay, dragon. King Cobra. Dragon fruit. The dragon fruit is correct. Ayan, correct. King Cobra. Paano naging King Cobra yun? Ayan, si Ate Teresa may sasagot siya. A at saka Apple. 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 Oh. Sabi nila apple daw. The answer is Okay. wala na sigaw. Namimis kayo sigaw eh. Okay, number 10. Ayan, Ate Lisa. Kayo po, anong guess niyo po? Ayan. Orange. Orange. Ayan, the answer is orange. Diba? Ano mangga? Orange. Orange mangga. Okay. Tama naman, orange pineapple. Okay. Guess the fruit number 11. Coconut. Ha? Coconut. Coconut tree. Coconut tree? Parang mali. Galing ni Ate RC. Coconut. Galing. Ayan. Okay. Number 12. Ayan. Star apple. Pineapple. Star apple. The answer is pineapple. Ayan. Guess the fruit number 13. Nasa di Coco. Nata di Coco? Paano nangyari yung Nata di Coco? Banana. Okay. Okay, susunod natin. Guess number 14. Ayan. Ano yun? Sagot na yun sa 14. Heart. Heart. Apple. Grapes. Apes. Yung ano. Grapes. Okay. Ito number 15. Jackfruit. Jackfruit. Cherry Ace. Cherry Bear. Jackie. Langka. Oh, diba? Okay. Ito natin. Ay, number 16. Guess the fruit. Papaya. Ay. Oh my God. Meron ba? Asawa ni Ignorante. Okay. Alam nila ba? Okay, guess the fruit. Okay. You know, this is our reality. Number 18. Star Apple. fruit. Star fruit. Balimbing pala. Okay. Number 19. Guess the fruit is Papaya.
Ang galing nga. Papaya! Ang gagaling ng mga bata, papaya, gabi. Okay, last na ba to? Number 20, our last guess the fruit is L-E. Oh! Grabe yung mga bata. Lemon. Ano lamuya? Asawa ni Lemon. Lemon. Okay, water. Water. Guess the water lily. Water chestnut. Hindi ko alam eh. Chestnut. Okay, kastanyas. Guess the fruit is L-O. Ito, may motor. Ano kaya yun? Walkman. Okay, ito, ano yan? Arrow, tsaka... Ano to, sibuyas? Ha? Blueberry daw, blueberry. Blueberry? Tingnan natin. The answer is... Mulberry. Galing. Blueberry. Okay, ito. Number 24. Ano to? Ate Lisa. Yes. Kasoy at saka? Apple. Saka apple. Apple? Kasoy. Hindi, apple. Kasoy! What apple? With apple. Okay, Chesa. Chico. Okay. Candy! Ito, sagot ko. Nesty! Amok si Celine. Ha? Si! Amok si Celine. Amok si Celine. Di ba kasi dule eh. So, Wala na. Don't forget to subscribe. Click for notification. Wala na. Okay, maraming salamat. So, palapakan natin. Pagod ko na. Sakit na. Siyempre, Pagod na. ayan, dadako na tayo sa ating praise and worship. So, tayo po yung tatayo na po. Amen. So, let's all stand in our praise and worship. Tayo nasa taas. Dito na lang. Come on. Ayan. Okay. One, two, three, go! Amen. With our hearts and so let's all. So awitin po natin mga kapatid. Tayo po yung napakaligaya at kahanga-hanga ngayong gabi. Diba? Ang mga mapuputi, magpumalakpak nga dyan yung mga mapuputi. At yung nasa middle ng maputi. Yan. Dahil ako ngayon ay nakikita na naman ulit ngayong gabi. Meron. Lagi-lagi na lang ako nakikita. Nine. So ngayong gabi, tayo po yung magpupuri na sa ating Panginoon at awitin ang napakaligaya at kahanga-hanga. Amen. Wow. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan ang buhay kay Jesus, laging may galak sa pila. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y papatian. Di nagigilitan at walang tampuhan, hindi lang mamahala. Kaya sarap magpuri
nating Ama. Hindi tayo. Inipon niya na tayo ng salapi upang magkasama-sama. Napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasih. Ang magkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Yan ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa pila. Napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y babatihan. Amen. Di nag-iimitan at walang tampuhan, di nagmamahalan. Kay sarap. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Hindi mo niya tayo magkalapit, magkasama-sama. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa pina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa pina. Laging may galak sa pina. Amen. Kaya lagi tayo may galak sa kabila ng maraming problema na dumadating sa buhay natin. Amen. Amen. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay patuloy na magpuri at mag-worship sa Kanya. Naniniwala ba kayo na ang pagpupuri natin ay kalakip na pagbiyaya ngayong gabi? Amen. So lahat po tayo ay blessed, di ba? Ngayong gabi ay aawit po tayo na tayo ay mag-worship sa ating Panginoon. So brothers and sisters, may we request everyone na tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. Manatili po ang ating konting katahimikan at i-focus po natin ang parang sarili natin sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, pag-focus po tayo kay God, talagang blessing tuloy-tuloy yan. Amen? Naniniwala po ba kayo? Na tayo ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Dahil binigyan natin siya ng parangal at kagalakan at kaluwalhatian, sabi nga po, to glorify His name. Amen? So ngayon, mga kapatid, let's all start in worship and let's declare God's goodness and greatness in our lives. Amen. Amen. Let us worship Him. Let us extol Him in one accord in worship. We are one in worship. Amen. Let's worship You, Jesus. Worship You, Jesus. Light of the world, You step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore You. All of our lives spent with You. So here I am to here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Let us worship Him tonight. King of days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly You came to the earth You created, all for our sake became poor. Here I am to worship the Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say
together wonderful to me. I'll never know, Lord. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Let's worship Him. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. We call to you, Lord. Give your hearts, Lord. Lift up your name on high. Lift up your name on high, Lord. We are here to experience your love and your power tonight. We are here to thank you sa lahat ng mga pagpapala na receive ngayon namin ngayong gabi. Lord, we thank you for embracing your love na unconditional love na pinaparamdam niyo po sa amin ngayong gabi. As we enter to your courts, as we enter your presence, Lord, we want to thank you for everything that you have been given to us. Na binibigay niyo po sa amin lahat ng opportunities, lahat ng privilege, lahat ng pagmamahal that you have shown to us. Ngayong gabi, as we lift up to you lahat ng aming mga concerns, lahat ng mga iniisip po namin ngayon, that we are get experience negativities, but of course, Lord, we are here to thank you. We are here to bless you. And ganun din po sa amin lahat, Lord. We are now ready to receive your blessings, to receive your healing right now. Sa lahat po ng mga nakakaramdam po ngayon ng sickness and physical sickness, Lord, we just want to experience ang inyong unconditional na love at kagalingan na nagagaling sa iyo. Holy Spirit, take control of everything and cover us in this place with your most precious blood. We thank you so much, Father. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, thank you the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, amen. Palapakan natin si Lord. Amen. So, tonight, ayan. So tonight, brothers and sisters, di ba po? Ayan. Ayan, na-experience natin, di ba po, yung ating praise and worship ngayon, di ba? Ayan. What just, to make it short, but of course, we're get excited kasi meron tayo i-share na ating mga blessings ngayong gabi, di ba? But before we start our gospel reading, sharing, and workshop, meron po tayong workshop. Instead na, kasi dito sa gatherings po, ang ginagawa po natin, instead na cell grouping, ang tinatawag na po natin siyang workshop. So, parang updated, tawag doon, makabago. So, we are the new era nga, sabi yan. Diba, dabi ni Papi, new era, sabi. Pero hindi ibig sabihin new era, it's binabago namin. So, parang mas ma-enrich natin na ang workshop po kasi, it's about yourself and between yourself and God. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? This is our personal experiencing God's love. Diba? Yung experiencing na a real relationship with God. So, ngayong gabi, as we experience in worship, so let us greet each other and say, you are a blessing to me. Sabi mo nga po, you are a blessing to me. Kasi alam mo kung bakit? Kaya po sinabi natin you are a blessing. Kasi
yung taong yung kasama niyo po ay pinagpala ngayong gabi. Amen. Diba? Ako din, pinagpala din tayo dahil maputi na maputi. Lagi sinasabi maputi. At nakikita na tayo ngayong gabi. Si Ate RC. Yan. So ngayon, mga kapatid, ay tayo po dadako na sa ating sharing portion. Ayan, ang ganda ng ating music background ngayon. No? Ayan, itong ating segment na tinatawag is sharing portion. Ating tinatawag na types of sharing, accurate, brief, and Christ-centered. Who among you are ready to share God's goodness ngayong gabi? So, sino po ang gusto mauna? Siyempre, kailangan excited na excited tayo kasi sinishare po natin yung kabutihan ng ating Panginoon, di ba po? Lahat tayo, di ba? Noong nakarang week, di ba, may sakit po ako. Di ba, kahit na wala akong boses, pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Kahit inuubo na ako during the live. Wow, sabi nga, inuubo nga raw ako. Pero ngayon, walang-wala na, amen. Kasi ang ginawa ko po, uminom ako ng honey lemon. Sabi nga daw po ni Ate Iday, uminom daw ako ng honey lemon para daw yung problema. Kasi sa panahon kasi, po kasi ako allergic kasi ako sa sa alikabok. Nung bata kasi ako talagang bawal talaga ako ma-expose ng maraming alikabok. Kaya ang bahay namin lagi malinis. Hindi ako pumapayag na malulong yung bahay kahit saan. Yan. Na kailangan malinis ang bahay. Tsaka yung pusa, kaya lagi naliligo yan. hindi yan natutulog ng mabaho. Bawal kasi. So, ngayon, nakatulog siya kasi bagong ligo yan. Kaya pwede nyo siyang hawak-hawakan. Yan. Mabait yan si baby boy. Bago yan. Bagong paligo. Tapos nagtututbrush din yan, Nanay Vicky. Tututbrush din yan ng Vicky. Kaya, fresh breath. Ayun gabi. Ayan, sino gusto mauna? Si Ate RC. Tatawag na ako. Yan. Palapakan natin si Lord. Siyempre, si Lord to. Amen. Ako, bless lang ako kahit na may karamdaman ako hindi pa rin natuloy. Yung time na na-hospital ako, sabi, kukumpay na ako. Pero hindi ako naniwala. Sabi ko, mas mabisa pa rin si Lord. Kasi, kumbaga, ang tiwala ko sa Kanya, wagas-wagas talaga. Kaya sabi ko, hospital, ikukumpay. Bakit? Dahil hyper-acidic. Sabi ko, Lord, ikaw ang papagaling sa akin. Kaya ngayon, okay na yung sigmura ako. Kaya, Lord, papasalamat ako kasi yun lang binigay mo sa akin, mahabang buhay na po yun. Kaya, lagi akong nagpapasalamat sa araw saka sa aking buhay ngayon. Okay ako ngayon. Kaya, Lord, thank you po sa blessing na pinagkakaloban mo sa akin. Ayan. So, ngayon, kung sino gusto sumunod? Ayan, syempre si Nanay. Ayan, palapakan natin si Lord. Sama ng tingin? Ba't ganun? Pagka nagtuturo ako, sama ng tingin sa akin. Ayan. Mag-share, Mami. Ayan. Nandito tayo sa sharing portion. Ayan, palapakan natin si Sister Sena at saka si Lord. Kulang ako. Pasensya niyo na, Mami. Sumabog yung panagin. Paano ni guys? Anak. Okay, nakaupo. Pasensya na. 63 years na siyang dilim. 63 years. 63 years na dilim. Okay na yun, sige. You can share. Ang akin, i-share ko kasi itong mga nakakaraan talagang dipit ako sa pera. Hindi malaman kung ano gagawin ko. Naranasan namin minsan, nalilipasan kami ng gutom, ano oras na kami kakain. Diba? Alas 3, kaya bago kami nangalay. So, time to time, basta sinasabi ko na lang kay Lord, bigyan mo na kami ng makakain para kami makakain. Alam mo, yun pala, inaalaw pala ng Diyos yun kung kaya mo mag-praise. Kumbaga sa katulad na nung siya nabubuhay pa sa lupa, tiniis niya, di ba? 40 days, hindi siya kumain. So tayo isang araw lang, gutom na tayo, di ba? Pero si Lord na kaya tayo. Kasi siya ay makapangyarihan. So
Pero tama yung sinabi niya na mararanasan natin kung ano yung naranasan dun sa buhay niya. So, dito ko naintindihan na hindi pala puro blessing ang makakamit natin ngayon, kundi pagsubok. Puro pagsubok na kuminsan, hindi mo maintindihan. Kung siguro kung wala ako sa Panginoon, baka nagwala na ako. Pero hindi. Iniisip ko lagi, meron siyang magandang plano. Tapos, may time na gumagawa ka na ng mabuti, masama ka pa rin. Yung tao ang hirap-hirap ayain sa Diyos. Ang iba, gumagawa ng dahilan, gumagawa ng kapuliran. Pero ako, noon, pagka nakakarinig ako ng tao, hindi dumadalo sa gawain ito. Naiinis talaga ako. Kumbaga sa ano nakakaramdam ako na parang baliwala sa kanila ang Diyos. Samantalang ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain nila, kaligtasan nila, sagot sa kanilang karamdaman, nagpapagaling ang Diyos sa lahat. Pero dito ko na, doon ko naisip na talagang mahirap mag-serve sa Panginoon. Bakit? Talagang pagtitimpi, gagawin mo, pagtitimpi mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, lahat yan ay sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa atin. Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin yun. Madali tayong bumigay. Kaya alam ko paraan ng Diyos to sa akin. Kasi kung ako lang, hindi ko kakayanin. Pakahirap. May time na sa pamilya mo, hindi pa kayo nagkakaintindihan. Karanasan ko yan. Ginagawa ko, umiyak na lang ako kay Lord. Kasi sa solusyon sa problema, wala akong magagawa eh. Pero inaalaw pala yun para makita ng Diyos sa ating pamilya kung mayroon tayong tiwala sa bawat isa. So, inaalaw yung mga kagipitan, inaalaw yung wala kamakain, inaalaw pala lahat ng Diyos yun. Kasi titingnan niya kung kanino ka umaasa. Sa Kanya ba o sa pansarili mong gusto? So ako, ngayon naintindihan ko na kung ba't nangyayari. Yung mga bagay na talagang hindi mo maintindihan. Nandyan yung manghihiram ka, tatanggihan ka, hindi ibibigay sa yung kailangan mo. Samantalang alam mo na kailangan mo. Pero naranasan ko yan kahit sa kaibigan ko, sa sister ko, naranasan ko yan. Tatanggihan ka. So, ang hirap pala na gano'n, yung walang-wala ka na, yung nakikita mo walang-wala ka na. Tapos walang nakakaintindi sa'yo. Kasi lagi sasabihin sa'yo, andiyan naman si Lord eh. Hindi ka humingi sa Panginoon. Minsan nakaranas pa ako ng Panginoon. Ay, hindi niya kami nagbibigay ng gano'n. Hindi niya kami nagbibigay ng gano'n kasi bahala niya kayo. Buhay niyo yun eh. Gumawa ng paraan. Nakakaranas ako na gano'n. So, yung time na yun, nung una iniiyak ko, bandang huli, dito ko nakikita na may gusto parang gawin ng Diyos sa buhay namin. Ang importante lang pala, magtiwala sa bawat isa. Mahirap pala sa isang pamilya na walang tiwala sa iyo, asawa mo, anak mo, at sino man nakasambahay mo walang tiwala sa iyo. Kasi instead ang blessing papasok, may humahad lang. May humahad lang. Kasi sinanong ko kay Lord yun eh, Lord, ba't ganon? Ba't ganito ang nangyari? Kumbaga sana, hindi makita ng Lord yung tiwala sa bawat isa. So, doon ko naintindihan, ganito pala yung Lord. Hindi pala sabihin no, hindi pa nagkakaroon ng improvement yung tiwala, yung trust sa bawat isa. Mahirap pala yung makakasama mo yung tao sa bahay, sa buhay mo, na walang tiwala sa'yo. Mahirap yung gano'n. Kaya sabi ko na lang, kay Lord na lang ako nagsusumbong, Lord, ikaw naman ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay ko at alam mo, Lord, na mayroon kang plano. Kaya
ganun daw talaga ang taong bibigyan ng blessing ng Diyos. Makakaranas ka muna ng taghirap, no? Ang blessing ng Diyos, hindi pa na basta binibigay yung basta-basta. Kundi ipararanas mo na sa iyong kapighatian. Yung mapighati ka muna, walang makakaunawa sa'yo, walang makakaintindi sa'yo. Kundi ang Diyos lang makakaunawa sa'yo. Dadanas ka ng kapighatian. Kahit kaibigan mo, kahit ka-sister mo yan, hindi ka nila maintindihan. Kasi, iba yung pananaw natin na bilang leader, iba naman yung pananaw ng bilang miyembro. So, yung time to time, natetest ako dito ni Lord kung ako ba'y bibigay na o ayaw na. Kasi, mahirap pala sa leader yung ikaw lang ang unawa, tapos ikaw hindi inuunawa. Mahirap pala yun. At sa pamilya mo, napakahirap. Napakahirap. Kaya kung minsan, nagagalit ako sa mga anak ko pag hindi sila umaatin na ganito. Yung binabaliwala nila, hindi nila iniintindi. Kasi, hindi ako nagbibigay ng pagpapala. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo, hindi ako. Wala akong kapangyarihan hugutin yung blessing ni Lord para ibigay. Ipasok ko sa buhay nyo. Kundi kayo ang lalapit sa Panginoon. Kasi pag nakikita ng Diyos na naging malapit ka sa Kanya, tutulungan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya, ako, yan si Brother Bert, nasubok ko na yan. Talagang pagdating sa tulong, hindi talaga kami pinababayaan yan. Kita namin yung tulong niya sa amin. Minsan nga, nag-birthday si Alvin. Akala ko pababayaran ng tatay yung aking hiniram na 220. Hiniram ko sa inyo yung birthday niya, hindi daw kulang ang pera ko. Pero hindi ako pinagbayad ni tatay. Kaya sabi ko, si Lord ang may gawa nun. Inutusan lang si Tatay Bert. Napakahirap pag walang-wala ka, tapos wala ka malapitan. Naranasan ko yung kaya nung nagdasal ako, sabi ni Lord, huwag kang magtiwala sa mga tao, inaasahan mong makakatulong sa iyo. Ipagkatiwala mo nga lahat sa akin ng mga pangangailangan mo. Dahil nandito ako lagi, hindi kita pababayaan. Kaya, naalala mo, wala akong pambili ng paninda, di ba? Wala akong pambili ng paninda, tayo talagang umiiyak na ako. Tumawag yung kasister ko sa akin, kinamusta ako. Pero hindi naman po ako nanghingi. Sabi ko, sis, nahingi akong pera. Hindi ako ganun. Hanggang sa nagulat na lang ako, di ba, nabasa ko sa Gcash, may pinadala siya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, thank you talaga, napakabait ko talaga. Di mo ako pinababayaan. Tulad po, kanina, alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagsisinungan sa inyo. Naranasan namin na walang pambili ng ulam, di ba? Natandaan mo, nung nakarang araw, buti pumunta sa init, wala man lang pambiling mantika kasi wala kaming benta. Ayan, alam mo, anak ko yan. Pambili lang ng mantika, yun na 20 pesos. Naranasan ko yung time. Sa totoo lang, alam ng mga anak ko. Minsan tiyatawanan na lang namin. Isa nagtatawanan na lang. Dumating si Inet, sabi niya, hindi ba makaingin ng kanin, nagugutom na ako eh. Sabi ko, yun nga, gusto man kitang pakainin. May kanin kami, kailang wala kaming ulam. Sabi ko sa ngayon kung may 20 ka, pahiram mula ako, bibili ako ng mantika. Bibili ako ng mantika para makaluto ng corn beef. Ang hindi nakakaintindi sa akin, matatawa lang. Kasi sasabihin sa'yo ng tao, naglilingkod ka sa Diyos. Ikaw yung nawawalan. Ikaw yung nawawalan. Naniwala ako. Mga ganun salita, masakit sa tingin. Mas mahilang pa yung, hindi kasi nila naiintindihan yung sitwasyon mo pag ikaw yung naglilingkod sa Diyos. Na mararanasan mo minsan, walang kalaman-laman yung wallet mo. Nararanasan ko yun dahil hindi ko ako nagsisinungaling sa inyo. Alam na mga anak ko yan. Kaya kahapon, dumating si Inet, sabi niya,
Bakit eh? Pero muna ako ng 20. Bibili lang ako ng mantika para makakain tayo pare-pareho. May luto ko na lang yung corn beef, di ba? Tapos nagkaroon siya ng kliyente na Oo, nagulat siya. Biglang may yung 20 na hinirap ko sa kanya, pinalitan agad ng Lord. Pinalitan agad ng 300. Bakit? May tumawag sa kanya dito sa bahay, magpapaservice, magpapalinis ng kuko. Sabi niya, ate, swerte yung binigay ko sa yung 20. Bakit? Hindi mo, tulong niya. tulong ko sa'yo, 20. Ayoko naman na hindi siya bayaran, nahiyarin ako. Baka sabihin niya mapagsamantala ako. Kaya ang ginawa ko, pagdating ng asawa ko, binayaran ko yung 20 na inutang. Inutang ko sa kanya. Oo, kaya yun, awa ng Diyos, na naka-overcome kami. Awa ng Panginoon eh. Buti naman, kumita siya kanina. Yun, nakabili kami ng ulam. Adobo, ako nagluto. Kapag ng baboy. Ayan. Nararanasan ko. Sa inyo matatawa kayo. Pero ako nararanasan ko yung ganyang bagay na hindi ko maintindihan kung bakit. Pero alam ko may darating na blessing sa akin. Kaya dumadanas ako. Amen. Darating na yung pera. Oh, amen. Yun. Kaya yun ang pinsalamatan ko sa Diyos. Kung iba tayo, kung halimbawa ang iba ako, hindi niyo ako maintindihan. Dahil magkakasama tayo, nagkakaisa tayo, naiintindihan niyo ako. Amen? Amen po ba? Ganun talaga. Kung Ganun talaga. Pag naglilingkod ka sa Diyos, Minsan ikaw yung nawawala. maraming umaaway sa'yo na hindi mo maintindihan kung bakit. No? Hindi mo, wala ka namang ginagawa masama sa kapwa ko, pero yung mga salitang hindi magandang nakakarating sa akin, hinayaan ko na lang. Kasi para sa akin, bahala silang manira. Alam naman ng Diyos ang puso-isip ko. Diba? Ganun lang ang katwiran ko tayo. Kaya, bawat member natin may pinasalamatan ko si tatay sa mga tulong niya sa atin, For support. na kahit papano, natutulungan niya tayo sa ating pangangailangan. Sa community, syempre, especially. Amen. O si Sister Vicky, pinasalamatan ko na kahit ganon, nakakatulong din siya sa atin. Sa prayer lang. Hindi, sister, prayer lang. Mabisa yung prayer mo sa amin, di ba? Kaya yun ang importante. Malaking bagay na rin yan. Yung ipagdasal ko lang kami, masaya na ako nun. Okay. Tsaka puputi na. Hindi, siya nagpagdasal yata kayo. Puputi tayo. Oo. No? Kaya natutuwa naman ako na kahit papano yung hirap na pinagdadaanan ko. Alam ko may gagawin maganda ang Diyos sa akin. Amen? Amen. Kaya pinaparanas niya sa akin to dahil gusto niya lumabas yung emosyon ko eh. Gusto ng Diyos ilabas ko yung mga nakatagong sama ng loob ko. Ilabas ko. I-mention ko. Dahil pag yung ibig sabihin na pag inilabas mo yung galit mo, inilabas mo na lahat, nakalaya ka na. Yun ang aking pangunawa. Kaya maraming salamat, Lord. At naniniwala ako na sa bawat buhay na ginagalawa ng bawat isa sa amin, ay hindi mo kami pababayaan. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thanks, Lord. So ngayon mga kapatid ay bago mag-start ang ating speaker, so tayo po tumayo para sa ating gospel reading sharing ngayong gabi. Ayan. So basahin po natin ang ating gospel for tonight sa Lucas 13 verses 22 to 30. Sabay po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sabay po tayo. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ang puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin sa inyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo,
hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at umiinom nakasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo naman ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay nga may nahuhuling mauuna at ang nauuna mauhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, sabay-sabay po tayo, pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. So palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, diba po, ang ganda ng ating song, diba? Seek you first. Sabi nga sa Matthew 7:7, sabi niya, seek you first. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, Diba? yes. So ngayon, mga kapatid, tayo po itatako na sa ating gospel reading and workshop. So let us all welcome our servant leader of Godwin's Catholic Charismatic Community, no other than the ever beautiful, the ever beautiful and the mother of all nations, Sister Senny. Yun. Pakan natin si Lord. Lucas 13:22-30. Sige, buksan. Ay, ano muna sa unang balita? Ang mabuting balita, no? Sabi nga niya rito, noong panahon yon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinadaanan. Patungong Jerusalem, may isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ano po ba yung ibig sabihin ng Panginoon na pagsikapan natin pumasok sa maliit na pintuan? Sa tingin nyo, nasa loobin ng Panginoon? Bakit niya sinabing pumasok, pagsikapan natin pumasok sa maliit na pintuan? Wala kang paniniwala sa Kanya. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Okay, sino pa pwedeng sumagot? Mga pagsubok, kailangan pagdaanan mo. Sa maliit na pintuan. Okay. Mga pagsubok na dumadating sa buhay mo. Kasi kumbaga, diyan ka niya itetest. Kasi pipilitin mo, talagang pag gusto mong pumasok, kumbaga titiisin mo. Yes, tama. Yan yung pagsubok na pagdaraanan ko. Oo. Dahil tinetest ako ni Lord Oo. kung talagang kakayanin ko ito o hindi. Oo, totoo. Yan yung mga pagsubok na kanyang ginagawa. Amen. Yun. So, ito yung mga nararanasan ko ngayon. Na hindi ko maintindihan kung bakit. Minsan, iniisip ko, Lord, may kasalanan? Ako ba, Lord, may kasalanan? Ba't ito yung mga pagsubok na minsan hindi ko maunawaan mo bakit dumarating sa buhay ko? No? So, ito yung mga tanong natin sa Kanya na bakit tayo hindi makapasok sa pintuan dahil sa pagsubok na pinagdaanan natin. Na kailangan pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Siguro ito yung pagsubok na kailangan ma-overcome natin. Para kailangan magtagumpay tayo sa pagsubok sa buhay natin. Kasi mahirap pumasok sa gusto ng Diyos. Sipin mo andyan yung lalaiting ka. Kailangan mapatawad mo yung mga tao. Andyan yung mga taong hindi ka maintindihan, hindi ka maunawaan. Higit na makatulong sa'yo, pipintasan ka pa.
So, yun yung mga taong ang hirap ikubli sa buhay natin na pinagdadaanan natin ngayon. No? Kung gusto mo natin, kaya tama yung sinabi ni Teresa na pagtitiisan mo talaga. Magtitiis ka. Kasi pag hindi ka marunong magtiis, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka lalago sa community na pinapasukan mo. Hindi lalago yung spiritual na buhay mo, kundi laging papasok sa'yo yung nakikita mo sa buhay mo na hindi maganda. Amen? So, pag nakita mo sa buhay mo yung hindi magaganda na nangyayari sa'yo, magpupumiglas ka eh. Kung wala ka sa Panginoon, magpupumiglas ka. Mawawalan ka ng gana dumalo sa gawain ng Diyos. Tatamarin ka. Ayaw, nangangako na hindi naman tinutupad. So maraming pagsubok yan. So dito natin maunawaan na ang pagpasok sa pinto ng pintuan ng Diyos, mahirap, hindi ganun kabilis. Kailangan mapagtagumpay mo step by step sa buhay mo, yung pagsubok na yun, na dinadanas mo ngayon, instead na magalit ka, instead na magreklamo ka, kundi magpasalamat ka. Kasi yun ang way ni Lord na maranasan natin yun ang way niya para makapasok ka sa kanyang pintuan. Yung magiging matiisin ka. Amen? So sabihin mo nga dito, sabihin mo nga, sino rito ang maraming tinitiis? Marami. Diba? Marami. Marami tayong tinitiis. Siyempre, si Lord ang nakaalam. Oo, ng lahat. Oo. Kaya tama yung tanong ng isang sabi niya, kung sino ang makakapasok, di ba? Minsan, tinatanong din natin ang sarili natin, kung paano tayo makakapasok sa gusto ng Diyos. Maliit lang yung pintuan na yun. Siguro, kailangan mo, yun na sabi ni Teresa, magtiis, at yung mairalim mo yung karakter mo na kahit na gano'n nangyayari sa'yo, pangunawa pa rin ang ilalagay mo sa utak mo. Hindi puro galit, kundi pangunawa para maintindihan mo, mapapasok mo yung butas yung pinto ng Panginoon kung nasa'yo yung kababaang loob. Men, naging bababa ka, hindi ka mayabang, bagkos, nagpapakababa ka, kahit ganyanin ka, laitin ka nila, nandun pa rin yung kababaang loob sa'yo. Kasi alam mo na ang sinusundan mo sa buhay mo ay ang gusto ng Diyos. Amen? Hindi yung gusto natin eh. Yung gusto ng Diyos. Kasi kung gusto lang natin, na kung tayo lang masusunod, di ba? Pipilit mo kahit mali. Oo, ipipilit mo kahit mali. Hindi naman tama yun. Kailangan mo pang unawa ka. Okay. Yung sa akin lang, di ba? Oo. Isipin mo, pinaalis ka. Hindi mo alam kung paano mo siya pakikisamahan. Yung pinaalis ka, yung pinalayas ka na, di ba, dapat magalit ka? Hindi. Kumbaga talagang dun tinis yung pagtitiis na kailangan ko pa ba magalit. Kaya sabi nitong asawa ko, sabi niya, hayaan mo na. Sabi ko, ang hirap kasi yung bang wala kang kaharap mo siya, wala kang ginawa sa kanya. Masama. Masama. Totoo yun. Lahat ng pakikisama ginawa mo. Tapos, hindi mo alam ginagawa ka na nga. Napakahirap ng sitwasyon ko na yan. Pero sabi nga rin ng isa, hayaan mo na. Kasi, siguro, inalaw din ni Lord na umalis ka na para mawala na yung galit mo. Kasi nga, sobra na yung pagtitiis mo. Kaya sabi ni Lord, kumbaga yung isa rin, natutuwa ako kasi yung kaming dalawa lang wala kaming pinagsasabihan. Kaming dalawa lang nag-uusap na sabi niya, siguro inalaw ni Lord na ganito, na mas ilipat tayo sa mas magandang lugar. Oo. Kumbaga, tapos sinabi ni nanay na, kasi yung nakita ko yung nangyari sa kanila din noon na nahirapan din ako, naghanap ako. Kaya doon ko na-adapt ko yung sinabi nila nanay no na pag para sa iyo yung bahay na yung para sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, nung hindi ko ginagawa yun nung sinabi nanay, pag-pray mo yung bahay na gusto mo. Pagka gusto ni Lord na para sa iyo yan, walang hahadlang doon. Kaya doon ako natuwa, kaya sabi ko, Lord, talagang para sa amin yung bahay. Kasi maraming tumitingin Oo. Naghahanap kami pero wala kaming dalang pera. Isipin mo napakahirap nung kaya sabi ko, Lord, yun yung sinasabi na
nagtiis na ako. Kaya talaga sabi niya, Lord, kaya sabi niya, yung pagtitiis mo na yan. Nagtagumpay ka. Nagtagumpay na. Kaya, Nilagay ka sa sa mabuti. Kaya nga doon sa sinabing, doon sa gospel, na sinabi niya na, pagsikapan niya yung pumasok sa makipot. Ibig sabihin, yung mga problema, mga pagsubok, pag nalampasan mo, pipilitin mo makapasok kasi pagtitiisan mo. Kaya doon ko na ihambing yung buhay mo. Kaya sabi ko, Lord, ito na yun. Kaya salamat. Oo. Sabi niya, pero may ano din siya, ano tawag nito? May sinabi din siya na pagkakatandaan natin sa pangalawa na. Sa pangalawa. Sabi niya, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin niyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagtuturo po kayo sa amin sa lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. So, ibig sabihin, pag tayo nakagawa ng masama sa Diyos, hindi niya tayo kinikilala. Amen? Kahit anong gawin mo, pag ikaw ay gumawa ng mali sa gusto ng Diyos, hindi kanya kilalanin. Kaya pagsikapan natin makagawa ng maganda sa harap ng Diyos, sa ating kapwa. Huwag tayo magbibitaw ng salitang alam natin na makakasakit tayo. Ang kailangan, ang pagbibitaw natin ng salita sa kapwa natin, malumanay. Kasi meron, naranasan ko yun eh. Pupunta ka lang dito pag may kailangan ka eh. Pag wala ka naman kailangan, hindi mo kami kailangan. Mga ganang salita. Sa mga nakikinig, masakit yun. Pero, hindi tamang salita yun. Instead na, pag may humingi ng tulong sa'yo, bagkus man lang sabihin mo, ay salamat, dinalaw mo ako kapatid. Ano ba kailangan mo? Ano bang maitutulong ko sa'yo? Pag ganyan ang buka ng bibig mo, anong maitutulong ko sa'yo? Gagawin din yan sa'yo ng kapwa mo. Kasi, ipinakita mo yung unang kabutihan sa ibang taong hindi mo masyadong kilala. At ikaw ay nakatulong, nakapagbigay ka sa akin, nagkaroon ka ng magandang halimbawa. Pag ikaw nangailangan, tutulungan ka rin ng kapwa mo. Amen? Kasi ginawa mo yung mabuti, inumpisahan mo sa mabuti, darating sa iyo mabuti din. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung ano yung inihasik mo, siyang aanihin mo. Kung nagasik ka ng masama, siyang aanihin mo rin. Kaya, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahirap kaya yung sabihin sa iyo ng Diyos, hindi kita kilala. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Kasi, isang sample na, di ba, nung napunta kami, nagawi kami doon. Yung hirap na hirap ko siya hindi batiin. Yung anak, na di ba sinabi ko, masama loob ko sa kanya. Binati kami, inano kami, hindi ko alam kung paano ko babatiin. Yung babasusin ko ba? Hindi, pero hindi mo mutawi yung ano eh. Wag ko galit eh. Yung nakita ko siya, sabi niya, ay nakalipat na pala kayo. Sa isip ko, gusto ko siyang soblangin. Pero hindi. Yung ano sa isip ko na, batiin mo. Siguro sabi ni Lord, batiin mo. Sabi ko, okay naman ako kami. At least maganda po yung natira. Yung ganun. Pero sa akin, pero yung, kung ako sa sarili ko, sabi ko, walang yakap, pinalayas mo kami, tapos magtatanong ka. Pero nung time na yun, nawala eh. Nawala yung ano, kaya sabi ko, Lord, ikaw yung nagano sa akin na talaga itines mo ko doon sa ano na yun. Sa time na yun, kaya sabi rin ng asawa ko, kahit nga ako, hindi ko sinumplang eh. Kumbaga parang, siguro siya yung talagang,
siya yung nagturo sa atin na huwag magtanim ng galit. Kasi, Oo. kumbaga, kung ano hinasik mo, siya ang Aanin. aanin mo. Kaya sabi nga niya, hayaan mo na. Parang ang Diyos kasi ang nagturo sa inyo, sasabihin. Oh, bibi, kasi nung time na yun, sa isip ko, sumplangin ko nga, sasabihin mo, nakalipat na kami, 2 linggo na kami. Pero hindi yun ang lumabas sa bibig ko eh. Ang lumabas sa bibig ko, ito okay lang, te, maayos naman. Maganda po yun. Iba yun. Nag-iba yun, pero sa isip ko, bakit yun ang nasabi ko? Ba't mo nasabi bakit yun? yun ang nasabi ko? Samantala ang iniisip mo, Galit ako. gaganti ka. Kahit nga si Joey. Oo. Alam mo, sabi niya, alam mo, be, gusto ko rin sumplangin, pero bakit ang sinabi ko, uy, okay naman po, te. Okay yung, Nalipatan. nalipatan namin. Tapos, ito na, nagpaalam na, sasabihin niya, yung hindi niya papansinin, pero pinasikain kami, nagtaka kami dalawa. Sabi ko, si Lord siguro nagsabi niya, huwag kang mag-iwan na Sama na masama ng loob kasi para, kumbaga, ang balik naman sa'yo is blessing. Oo. Kaya talagang, ako natutuwa kasi, isipin mo, dumarating yung, sabi ko, Lord, yung bahay na tinira namin, yung gamit, wala ako. May aparador, wala ako na pero tingnan mo, napakabait ni Lord. Meron na ako Durabox, meron pa akong, dating hindi ko nabibili na dryer, nabili na ako. Kaya sabi ko, Lord, thank you ako. Kasi isipin mo, yung doon sa tinira namin, hindi ako nakabili. Tanong mo kay nanay, nakita nila, bulok lahat ng tinagtsagaan ko lahat ng mga bigay sa akin. Pero sabi nga ni Joey, natuwa rin siya. Sabi talaga, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Oo, napabuti. Kaya sabi ko, noong una nagagalit kami, naiinis kami. Pero sabi nga sabi ni Joey sa akin, nakakatuwa kasi inalis tayo, pero pinalitan ni Lord na maganda. Kahit siya na iyaan mo na yan. Sabi niya, Kaya nga. kasi dati Malay mo. lagi siyang galit. Malay mo, dati siya Iglesia, maging Katoliko na Kaya siya. ako naman hindi ko naman inaano Diba? na, Iglesia kasi. hindi ko naman siya inaano kasi hindi niya pinakikialaman yung religion ko, hindi ko pinapakailan religion niya. Basta sa amin, ang usapan lang namin, respetuhan lang. Respeto lang, kasi sabi niya, iba yung paniniwala niya sa paniniwala. Pero yung isa lang naman daw tinatawagan na. Oo. Kumbaga siya, kahit pa paano, dati hindi siya ganun. Yung lagi mainitin ang ulo niya. Ngayon, nakikita ko sa kanya, kasi lagi ko rin sinasabi, di, kaya natin yan. Kumbaga, ikaw yung nagpupusa kanya. Siyempre. Na kaya sabi ko, tingnan mo ka ako, be, yung pinagpe-pray namin doon, pinagdadasal namin. Hindi tayo ako ni Lord. Sa bagay, okay lang yan kasi at least hindi naman masama yung pinupuntahan mo kasi kumbaga kaya din naman pag Sabado, Sabado ngayon, pupunta ka ba? Siya nagtatanong pupunta ako kaya si Tem, pupunta na tayo doon. Oo, Sabado na. Kaya kumbaga natutuwa ko, Oo, siya kahit hindi siya umaattend, hindi niya respeto. Respeto. Kaya nakikita niya yung improvement. Sinasabi ko sa kanya, tingnan mo ka ako, kahit nahihirapan tayo, binibigyan pa rin tayo ng biyaya. Kaya ako nagpapasalamat kasi isipin mo ng iba, sinabihan kami, kaya niyo bang bayaran yan? Sabi niya, mahal-mahal niya, pero hindi niya tiningnan niyo kasi sabi niya, ang sagot niya sa akin, binigay sa atin ni Lord yan, ibig sabihin kaya natin. Kasi naging sample nga kila nanay. Dahil kila nanay, 4-5 lang. Sipin mo, nagbayad sila 7-5, saan din nila kinuha yun? Di ibig sabihin, inalaw ni Lord na para doon ka. Oo. Siya yung nagbigay. Oo, 8,000 na tayo. Siya yung nagbigay 8,000 ang binigay. Saan nila kinukuha yun? Ibig sabihin, si Lord na nagpo-provide. Kaya yun ang sinasagot ko sa kanila. Kaya pag may pinaalis ng bahay, isa lang sinasabi ko, inalis kayo ni Lord doon kasi kaya, kumbaga siya magpo-provide ng pambayad doon. So, totoo yung kaya doon ako naniniwala. Sabi ko, Lord, kung talagang para sa akin, to para sa akin. Nangyari nga. Diba? Kumbaga pero pagka tayo gumawa ng masama sa harap ng Diyos, hindi tayo papansinin ng Diyos kahit nagdadasal pa tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin, correction yun na kailangan
lalo tayo mapalapit sa Diyos. Makakagawa tayo ng mabuti. Kahit sa tingin mo hindi mo kaya, makakaya mo yan dahil tutulungan ka ng Diyos. Amen? Nasa isip mo, galit na galit ka. Oo. Pero lumalabas sa bibig mo, doon Iba. ako nagtaka eh. Sabi ko, sa isip ko, galit na galit ako eh. Pero, Kasi may nagdadasal sa inyo. nakakatuwa. Kaya maganda sa community, pag mayroon kang problema, may nagdadasal sa iyo. Ganyan kami ni Sister Mary. Pag may problema siya, nagpapadasal siya sa akin. Pag may problema ako, nagpapadasal ako sa kanya. Ganun ang ginagawa namin talaga. Kaya pag naging answered prayer yun, maganda sa pananaw namin dalawa. Amen? Katulad yung pangyayari na hindi namin inaasahan. Pero talaga naman si Lord. At saka meron akong kakilala dyan sa St. Michael. Naalala mo yung Pinoy-over natin na parang yung Pinoy-over natin sa St. Michael na parang sira ulo na ang tingin nila dadali na nila sa mental. Kasi parang ang mental mismo sumusuko na hindi na kayang gamutin. Ano siya? Nagwa-wild, nagwawala, tapos nag-hysterical, tawag nito, nagbabasag ng gamit. Kaya akala nila may ganun. So, suko na sila, dinala na nila sa mental. Yung mental mismo hindi na kayang gamutin. Kasi iba pala ang sakit niya, spiritual ang sakit niya. Yun pala, sa depression nagmula. Nung malaman ko yung na-depress siya, isa lang tinanong ko sa kanya na iyak na doon lumabas ang sama na loob niya. Sabi ko, alam mo anak, ang nararamdaman mo, wala kang sakit. Ikaw lang ang nagbibigay ng sakit sa sarili mo. Kasi hindi mo naramdaman na minahal ka ng pamilya mo. Yun, doon siya umiyak ng umiyak. Totoo yun ate, totoo yan. Sabi niya gano'n. Wala na ako narinig sa kanila, kundi ako ang pinakamasamang tao dito sa bahay na to. Sermon dito, sermon ng mama, sermon ni papa, sermon ng mga kapatid ko, kahit sinisermonan ako. Na wala akong maintindihan kung anong maling ginawa ko. Pag nakatulong ako sa kanila, napakabait nila sa akin. Nung nagkasakit ako na hindi na ako nakatulong, napakasama akong tao. Iyak na iyak. Hanggang sa nagdasal kami, kasama yung nanay niya, tatay niya, at saka yung mga kapatid niya. Pati mga kapatid niya, nag-iiyakan, pati nanay at tatay niya nag-iiyakan. Kasi first time na daw nila, nangyari sa buhay nila yung ganun. Kaya binalita sa akin ng kaibigan ko, nasa Australia na. Sabi niya, ate, naalala mo ba yung pinre-over niyo? Sabi ko, saan yun? Hindi ko na matandaan kasi. Yung sa St. Michael, kasama mo, asawa mo, 3 kayo. Kasama natin Sister Irene. Naalala ko. 3 kayo, sabi niya ba? Wala na po tayo. So, kung naalala ko na, si Michelle ka ako, oo. Si Michelle nga, sabi niya gano'n. Ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Kinumpay niyo ba sa ospital? Hindi namin kinumpay. Pagkatapos ng pray-over mo sa kanya, nung gabi yung pauwi na kayo, humingi siya ng tawad sa amin lahat. Kung tutusin kami ang hihingi ng tawad sa kanya kasi kami ang nakagawa ng masama. Na humingi siya ng tawad dahil nag-isip siya na hindi siya minahal namin. Pero nung humingi siya ng tawad, mas lalo kaming gumaan ng loob namin sa kanya at lalo namin siyang naiintindihan na ang sakit niya ay hindi pang doktor, pang spiritual pala. Sabi niya, ngayon nasa Australia niya, tinatanong nga ako kung saan ako nakatira. Kasi pag uwi niya ng Pilipinas, hahanapin niya raw ako. Sabi ko naman doon sa ate niya, sa kanila, pagka malapit na siya dumating, hindi ko binigay yung address ko. Nahiya ako eh. Baka sabihin niya, sinasamantala ko. Hindi ko binigay yung address. Sabi ko, sige, next time na lang ate, pag dumating na lang yung si Michelle. Sabi niya sa akin. Sige ate ha, huwag mo kalimutan ha. Sabi niya, oo ako. Kaya yun lang sinasabi na pag managawa kang, sabi niya,
Sabi niya pa rito, di ba hindi niya tayo kinikilala. Tatangis kayo at mga ngalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian kayo ng Diyos. Sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuhuli. Ibig sabihin nito, yung mga una na nauna at yung mas mahalaga kay Lord, yung naunang kaysa sa nahuhuli. Mas mahalaga kay Lord yung nahuli. Bakit? Yun yung mga taong nagsisi. Sa unang pagkakataon na sila'y naunang nagkasala. Pero bandang huli, na-realize nila na sila'y nagkamali. Kaya sila nahuhuli dahil nasa huli ang pagsisisi. So, yun ang tinignan ng Diyos. Amen? Tinignan ng Diyos yung nahuling nagsisi kaysa yung sa nauna. Kasi doon nakita ni Lord na mayroon na silang pangunawa at pagpapahalaga sa kanilang buhay. Kaya, sabi nga ng Panginoon, kung pinahalagan natin ang buhay natin, na ang Diyos ang ating tagapagligtas, ang Diyos ang tagbibigay sa atin ng ating kailangan. Kailangan talaga, kahit mahuli man tayo, sa sandali ng pagkakamali natin, ay natugunan din dahil yung pagsisisi na ginagawa ng tao sa buhay niya. Amen? Importante na pagsisihan mo yun. Kasi, pag hindi ka nagsisi sa ginawa mong kasalanan, hindi ka lilingunin ng Panginoon. Di ba sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kahit ano pa ang sabihin niyo, hindi ko kayo kinikilala. Pinagtatabuyan ko kayo sa labas. At mula noon, tayo na nandito ngayon na buhay pa, na tayo ay tumutugon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat panghinayangan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kasi itong gawain ng Diyos ang makakatulong sa ating tamang kaisipan, sa tamang ginagawa, at sa tamang gagawin. Yun ang magtuturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at siya may magandang, mabuting balita na nauuna at nauunang nahuhuli. Amen? Amen. So, tayo maglalap o perinak. Okay, so brothers and sisters, tayo pwede dako na sa ating level 3. So, yan po. For donations, you may send donations and also you will be blessed to be part of our community through our giving. Yan po tayong Gcash and my account at I'll be name is 0926-468-2742. Again, 0926-468-2742. All proceeds will go to our community projects. So, let's have our love offering. You gave me courage to believe that all your goodness, I will see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would
not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, yeah, palapakan natin si Lord, di ba? Ang ganda ng song. Di ba po? Still standing. Ayan, so let's pray for our love offering. Our love offering to be led by Sister V. Yeah, Lord God, thank you sa offering na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Nawa po ito ay magamit namin sa aming mga gawain sa community ito. At nawa po ito ay lumago ng siksik, ligat tumahapaw. Thank you, Lord. Maraming salamat. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Nanay Vicky. God bless. And of course, mga kapatid, tayo po idadako na po sa ating closing prayer. Our closing prayer to be led by no other than the ever beautiful, that's our servant leader, Sister Senny Neo. Yeah. Okay. Okay. So, dasal natin ngayon ang ating hello. And then the Father and Son, the Holy Spirit. Ay, sa pala. Closing na lang pala. Sorry. Lord, sa oras na ito, nandito kami ngayon, nagkakaisa sa aming patuloy. Napasasalamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at nawa ang lahat ng dumalo ay pagpalain mo sa kanilang mga pinansyal na pangailangan at huwag mo po silang pabayaan.
Nilulutan mo sila at kabagalan po kami. At sa aming pag-uwi, taglay namin ang kapayapaan, kalakasan, kaligtasan, at higit sa lahat ang iyong mabuting balita na siyang madarama namin at maisama namin sa aming buhay. Thank you, Father God. All this we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Father, Son, and Spirit. Ang Panginoon ang aking pastor, itinawag ko. Lubos, madilim na lambak man ang aking ko. Wala akong sindang, siya'y kasama ko. Ang hawak ng tungkod ang siyang gabay ko. Tangan niya pamalo, siglat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawat ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawat ko. And so we'll see you next Saturday for our last yun, meron po tayong tawag doon on August 30, tama ba? August 30, it's our 5th Saturday. Meron po tayong fellowship night na sinasabi, di ba po, Nay, no? Meron tayong fellowship night at marami po tayong guest at mga magbabalik. Merong nangangamoy na magbabalik daw sabi. Ngayon, may experience natin sa August 30. So, let's see and see. We'll see you on August 30 sa ating fellowship night. Ayan. So, meron po tayong mga fun games. So, dalawang games po ang ating piniprepare sa ating fellowship night. Merong online, merong physical. So, di ba tama, Mami? Yan, physical games. So, meron tumbang preso tsaka babato-batopic. Bato-batopic daw. Pick. So, ngayon, and so bless. God bless us all and we'll see you next Saturday. Amen. Amen. Magagandang anak ng Diyos, magpuri ka. Magagandang anak ng Diyos, sumayo ka. Huwag na mahiya, pinapala ka. Magpuri ka. Ikembot mo, ikembot mo, magpuri ka. Praise the Lord, hallelujah. Come on. Huwag na mahiya, pinapala ka. Magpuri ka, hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita, hallelujah. Pinupuri kita. Magpuri ka, magpuri ka. Amen. Magpuri ka. Mga gwapo, anak ng Diyos. Magpuri ka, mga gwapo, anak ng Diyos. Sumayo ka, huwag kang mahiya, pinagpala ka. Tara, magpuri ka. Ikembot mo, ikembot mo, magpuri ka. Praise the Lord, hallelujah. Huwag kang mahiya, pinagpala ka. Tara, magpuri ka, hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita, hallelujah. Pinupuri kita, magpuri ka. Siya yung worship leader natin next Saturday. Magpuri ka. Ate Teresa. Mga batang anak ng Diyos, magpuri ka. Mga batang anak ng Diyos, sumayo ka. Huwag nang mahiya, pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Ikembot
lambot mo, magpuri ka, praise the Lord, hallelujah. Huwag na mahiya, pinagpala ka. Talaga, magpuri ka, hallelujah. Pinupuri kita, hallelujah. Pinupuri kita, magpuri ka. Pwede ko na ma-action ko eh. Magpuri ka. Pero ang mga RC. Magpuri ka. Hallelujah. Pinupuri kita. Hallelujah. Pinupuri kita. Magpuri ka. Purihin natin si Lord. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Kasi baka si Mami. So, we'll see you next Saturday. And God bless us all. Puri ka. Kang magtatasa, ikaw ay kumaganda. Amen. Sir Vicky, uwi ka na.